Matatandaan, nagkahamunan sa pagitan ng kontrobersyal na herbalist na si Caray Herrera at ng bitag sa bisa ng kanyang herbal na umano'y nagpapagaling ng mga malalalang karamdaman. Dito, agad tinutukan ng bitag investigative team ang hamon na ito ni Caray Herrera sa pamamagitan ng kanyang galing muna bago ang bayad. Sa hamunang ito, nanawagan ng 50 pasyenteng may mga metabolic syndrome o mga karamdamang tulad ng diabetes, high blood pressure, asthma, at iba pang malalang sakit sa programang Bitag Live sa UNTV. Ito ho'y hamunan. Ito ho yung sinasabing galing muna bago bayad. Yung 50 mga pasyente na may mga diabetes, kidney disease. Napagkasunduan sa hamong ito. Ang mga napiling may karamdaman ay sasailalim sa 45 araw na tututukan ng mga doktor at mga eksperto. Ang bisa ng Caray Herrera Herbal Food Supplement na gagamitin ng mga pasyente. Papasok ang bitag dyan at imo-monitor namin lahat ng mga pasyente na yan. Opo, iiwanan ko po kayo ng kopya. Titingnan namin yung proseso, idodokumento namin para makita ni Juan de la Cruz dahil hamunan naman to. Opo. Titingnan namin isa-isa yung mga medical records niyan at random kukuha kami dyan ng mga pasyenteng na merong status report, kaya lang may gabay na doktor. Gaya na sinabi ko sa inyo, sa doktor magmumula ang isang bagay na mga pagsusuri. Pagkatapos, isa sa ilalim natin sa pamamagitan ng paggamit nila ng herbal sa loob po ng 45 days. Babantayan namin for the next 10 days. Tututok ko yung mga bitag dito. 7 mga individual na nakapanood ng hamunang ito sa telebisyon noong ika-23 ng Agosto taong ito. Hindi nakapag-antay. Agad sinubukan ang bisa ng nasabing herbal. Narito ang kanilang mga pahayag. Base ito sa kanilang mga naramdaman sa tulong ng herbal food supplement ni Caray Herrera. Isang bote pala naiinom ko, nakaramdam na ko agad ng nag-iihi, lumabas ang kolesterol, yung masakit sa kidney, yung sa likod ko, nawala na siya. Tama, totoo. Ginhawa ko ngayon. Nung tatlong beses akong iniinom, ang naramdaman ko, papalakas ako. Yung dating ibinabangon ako, hindi na. Nung nung ininom ako, hindi na ako hinihina. Tamang nalalambot ka ako, pero hindi ako bumabagsak. Malakas din ang pakiramdam ko, gano'n. Eh, dun sa aking blood sugar, ngayon nagno-normal na ako. Normal na talaga na. Yung pagkakainom ko ng herbal, napakalaking bagay yung ibinigay sa akin kasi naramdaman ko na wala yung mga pain. Nakaisang bote nga lang ako, naramdaman ko yung ginhawa, kumbaga nawala yung sobrang sakit ng katawan ko. Nakikita ko yung katawan ko, payat ko. Naawa ko sa sarili. Yun na ako ng gamot dyan. Yung sinubukan ko. Siguro magdadalawa na ako ng herbal uminom. Nawala yung aking gusto. Lumakas na yung katawan ko. Lahat ng nagagawa ko lahat. Malaki po pinagbago ko nung ako uminom. Kung nabigyan nga ako ng kasamahan kong nurse ng herbal, sinubukan ko. Naramdaman ko sa sarili ko, pag uminom ako ng herbal, nararamdaman ko lumalakas ako. Naalis yung mga masasakit sa katawan ko. Ito yung katawan ko. Mukha ba akong diabetic? Bumili ako ng 2 bote. For 1 month, sinubukan ko siya. Okay naman po yung naramdaman ko. Malamig sa katawan. Tapos after 3 days na uminom ako, nawala yung chest pain ko at saka yung headache. Noong nakainom na ako, nararamdaman ko siya na parang lumalakas ako. Pero una-una, nagpapasalamat ako na merong Mr. Ray Herrera na nakaimbento ng herbal na ito. Maliban dito, tinungo din ng bitag ang Kapas Tarlac upang silipin ang mga taong gumamit ng herbal ni Caray Herrera. Si Florence, dating OFW, galing Dubai, umuwi ng Pilipinas dahil na-diagnose na may bone cancer. Halos hindi na magalaw ang kanyang kanang kamay at balikat. Nagsalita sa harap ng bitag. Ang finding nila sa akin sa Dubai, cancer of the bones. Akala ko nga, ano lang yung mga rayuma, yung sobrang pagod. Siyempre, alam mo na, may trabaho sa katulong talagang hanggat dilat ang mata ng mga amo mo, ka pa rin, yung gising ka pa rin. Noong November, napacheck up ako.
sabi ng doktor, yung pa-okay-okay lang kasi nga naano ko pa siya na itataas. Wala yan, sabing ganun. Binigyan na ako ng pain reliever, ganun, ng antibiotic. Pero yung sakit, nandun pa rin. So, umuwi na lang ako dito sa atin. Pag uwi ko, syempre, nag-second opinion ako sa doktor dito. Ang sabi sa akin, kailangan i-biopsy talagang para ma-determine kung anong stage ng cancer ko. Sabi ko, kung i-biopsyan ka kung ganun, anong posibilidad? Kung talagang cancer na cancer yan, kailangan ng putulin, sabi sa akin. Kaya hindi na ako nagpa-biopsy. Nag-request yung auntie ko, sabi sa akin, napatunayan ko ako, auntie mo ako, kaya inaano kita kay Karay Herrera dun sa herbal niya. Subukan mo, sabing ganun. Actually, nung mga 4 days pa lang, mararamdaman mo na yung pagbabago mo. Kasi talaga nung dumating ako, hindi ako nakakatulog. Nung naubos ko yung 4 days, yun na, mararamdaman mo talagang makakatulog ka na. Talaga yung ginhawa sa katawan, nandun na yun. At talagang pag naano mo ko rito, talagang hindi ko nagagalaw yung kamay ko. Ngayon, at least, kahit paano ngayon, talaga naitataas ko na siyang ganun. Pag naisip ko nga, sabi ko, napapayak talaga ako. Umuwi ako wala na ka akong ganun. Wala na ka ako. Yung kamay ko na lang ang pag-asa ko ka akong ganun. Kaya nga nagpapasalamat nga ako yung natakusan ko si Karay. At so nga sabi ko, siguro po lang kayo kay Karay na para gumaling ako. Samantala, si Mang Lading, mahigit 10 taong naparalisa ng mass stroke. Sinubukan din ang herbal ni Karay Herrera sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-inom daw nito. Naranasan ko nung na-stroke ako, hindi ako makakatayo. Mga 10 taon. Dahil lumipas sa 10 taon, na-stroke na naman ako. 3 taon. Mahina ang katawan ko, hindi ako makapaglakad ng malayo. Pagka lumakad ako nung hindi pa ako nakainom, malapit lang, napapagod na ako. Hindi ako makalakad talagang, kung di lang ko itatayo, hindi ako makakalakad. Masakit, pati yung tuhod ko masakit. Matagal ako nang uminom ng gamot, kahit na hindi umalis yung sakit ng katawan ko. Puro gamot, hindi mo ma-apekto eh. Kaya ngayon, nakainom ako ng herbal, nakadalawang bote ako, lumakas na ako. Natanggal na yung sakit ng katawan ko, nakakalakad pa ako ng 1 kilometro ngayon, pwede na akong lumakad ng walang tukod. Doon hindi ako makakalakad ng walang tukod. Kamata ko pa sa pagkain ngayon. Ito ko kumakain ng kumakain, kahit na walang ulam, bumalakas na ngayon. Si Aling Norma, iba't ibang komplikasyon sa kanyang kalusugan. Lagi naka-ospital. Halos mawala na siya ng pag-asa kaya't ang kanyang ginawa, sumubok din sa bisa ng Ray Herbal Food Supplement. Mahirap talaga yung high blood ka, cholesterol ka, hindi mo makain yung gusto mo, tapos ilang lang na hospital ka. Gano, pag may diabetes ka, pag pinawisan ka na ng malagkit, para kang palaging nagugutom, ganun. Kahit busog ka, nagugutom ka. Ganun. Kaya't ako noon. Sa 1 buwan, 2 beses ako na hospital. Ang gastos yun. Isipin mo yung Cardiobas, Crestor, tsaka yung Dimitron. O magkano yun? Sa isang araw, magkano yung iniinom mo pag hindi ka nakainom nun? Talagang masakit ang pakiramdam. Konting trabaho lang, talagang umihingal ka na. Masakit na itong batok ko. Nung nakilala namin si Karay, yun nga, nag-herbal na ako. Nag-umpisa na ako nag-herbal. Nung first time na uminom ako, sabi ni Karay, pag nakainom ako ng mga 3 beses, hinto ko na yung gamot ko. Yung maintenance ko, hindi ko na ininom. Hanggang sa nag-herbal na lang ako. Buhat nun, gumanda na yung pakiramdam ko. Kahit na malayo na yung nilalakad ko, hindi ko na nararamdaman yung paghingal. Masigla na yung katawan ko. At nasakit ng wala na akong nararamdaman. Sabi nga nila, para akong bumata kaysa noon. Kaya yung mga kakilala ko ngayon, sinasabi ko, gusto nila subukan. Nitong nakaraang buwan, sinilip ng bitag ang herbal farm ni Karay Herrera sa Capas Tarlac upang makita ang herbal na kanyang ginagamit. Hindi namin ito pinalagpas. Patuloy na tututukan ng bitag ang mga pasyenteng may karamdaman na sumasailalim sa galing mula bago bayad. Abangan!
Minabuti ko po sapagkat kung pupunta pa kayo sa main office, napakalayo. Kaya naglagay po kami yung pong cell number na nakalathala sa ilalim ng screen na ito. Pwede po kayong makipag-ugnayan at ito po ay sinasabi ko at pinatotohanan, ito po ay authorized distributor ng Abanyo Lingkod mula pa noon at magpakailan pa man.